Panukalang pagpapataw ng mas mabigat na parusa laban sa mga sangkot sa online scam isinulong sa Senado. Ayon kasi sa ilang senador, hindi pa sapat ang SIM Card Registration Act para mapigilan ang mga manluloko. Nagpabalik si Daniel Manalastas. Isinusulong ng mga senador ang dagdag proteksyon para sa mga kababayan natin laban sa mga online scams at iba pang klaseng panluloko. Inisponsoran na kahapon sa plenaryo ng Senado ang panukalang Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA Bill na Senate Bill number 2560. Ang pinaghihirapan ng ating mga kapwa Pilipino na para sana sa kanilang pang-araw-araw na gastusin ay ninanakaw lamang ng mga scammers. These are heinous crimes against our people, Mr. President, and it is upon us to ensure that they will be put to a stop as soon as possible. Sa datos ni Senator Mark Villar, noong nakaraang taon sa unang 8 buwan ng 2023, nasa 8,000 Pinoy ang nabiktima umano kung saan aabot sa 155 million pesos ang kabuoang halaga ng nakulimbat ng mga scammer. Papatawan naman ng life imprisonment ang mga mapapatunayang scammer sa ilalim ng AFASA Bill. Paniwala ni Villar, mababawasan at matitigil ang paglaganap ng mga scams oras na maipasa na ang panukalang batas. Tumayo rin ang ilang senador para suportahan ang bill. Sa tala ng Bangko Sentral ng Pilipinas na binanggit ni Senate Majority Leader Jovel Villanueva, umaabot sa higit 42,000 na reklamo ang natanggap nila dahil sa financial fraud, identity theft, phishing at iba pang panluloko sa pagitan ng taong 2020 at 2021. Iba-iba raw ang modus. Ang ilan nagpapanggap pa raw na representative ng bangko. Ang iba naman nanloloko na rin sa pamamagitan ng pagbebenta ng moro-morong concert tickets. She was made to believe the tickets were legitimate. Hence, she transferred money to the digital bank account of the seller, only to be blocked later by the scammer. We sought the help of the Bangko Sentral ng Pilipinas and the Destination Bank, but unfortunately, Mr. President, the funds were already moved as soon as they were received. Ayon naman kay Senator Grace Poe, sinimulan na nila ang pagpapaigting ng seguridad ng mga digital transactions sa pamamagitan ng SIM Card Registration Act. Pero hindi ito sapat. Kaya ngayon naman, hihigpitan natin ang seguridad ng ating mga financial accounts. They say that there are only two certain things in life, death and taxes. Ngayon, mukhang kinakailangan na nito ng amendment, death, taxes, and scams. ayon naman kay Senate President Juan Miguel Zubiri, Actually, this is also a LEDAC measure. Yes, Mr. So, President. this is a priority. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.